Heartbreaking losses ng Filipino boxers. Pag-usapan natin yan mga chong. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At huwag kalimutan, i-hit ang notification bell para sa madami pa nating usapan. Time out. Sa bawat laban ng isang boksingero ay laging nakataya ang kanilang pangarap, record at higit sa lahat ang moral bilang boksingero. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay nananalo ang isang fighter. Nakadepende pa din ang lahat sa ginawang paghahanda para sa laban. May mga fighter na bagaman limado talaga sa laban ay tinatalo pa din ng isang underdog na kalaban. May mga fighter naman na lamang nasa laban ay biglang masisingitan ng isang tinatawag na lucky punch. Sa loob ng ring, lagi ngang sinasabi ng referee, protect yourself at all times. Protect yourself at all times, and what I say you must... Narito nga ang ilang mga laban na talaga namang dumurog sa puso ng Pinoy fans. Number 5, Romero Duno versus Ryan Garcia. Sa laban ng ito mga chong, ay si Romero Duno ang humamon kay Ryan Garcia. Si Romero Duno ang isa sa mga rising star ng Pinas. Matapos nga ang laban niya kay Ivan Delgado ng USA na tinalo niya via referee technical decision, ay agad niyang sinuot ang t-shirt na may nakasulat na Ryan Garcia next, stop running. At sinabi niya nga sa interview na gusto niya makalaban si Ryan Garcia. Napakagandang laban sana talaga nito mga chong, dahil pagkakataon na sana ito ni Romero Duno na umangat pa sa rankings ng lightweight division at makalapit sa pagkakataon na makalaban ang mga champions ng lightweight. Bao ng record na 21 wins, 17 knockouts, 1 loss at ang kanyang NABO lightweight title, hinarap ni Romero Duno si Ryan Garcia noong November 2, 2019. Pinaglabanan nila ang NABO at WBC silver lightweight titles at dito nga ay natalo si Romero Duno via first round knockout. Number 4, Prince Albert Pagara versus Cesar Juarez. Nangyari nga ang labang ito mga chong noong July 9, 2016 sa San Mateo, California. Sa panahong ito, si Albert Pagara ay may record na 26 wins at 18 knockouts, walang talo. Samantalang, si Cesar Juarez naman ay may record na 17 wins, 13 via knockout at 5 talo. Maraming mga Pinoy ang talaga namang nag-abang sa labang ito. Ayon nga sa ilang analyst na ito na yung daan para sa isang World Championship para kay Pagara, dahil siya ay rated number 2 ng WBO, number 4 ng IBF at number 10 naman sa WBC sa Super Bantamweight 122 pounds division noong mga panahong yun. Pinatumba ni Pagara si Juarez sa first round ng laban gamit ang isang left hook, pero nakabangon si Juarez at tinapos si Pagara sa 8th round ng laban. Nilabas ng ring si Pagara sakay ng isang stretcher. Matapos ang labang ito mga chong, si Pagara ay nagkaroon ng sunod-sunod na panalo. Number 3, Ray Boom Boom Bautista versus Daniel Ponce de Leon. Ang laban ngang ito mga chong ay naganap noong August 11, 2007 sa Sacramento, California para sa WBO Super Bantamweight title. Isang pagkakataon sana ito para kay Boom Boom para maging isang world champion. Sikat na sikat talaga sa Pinas si Boom Boom noong mga panahon na yon. Next Manny Pacquiao sabi nga ng mga fans at analyst. Dahil noon ay undefeated si Boom Boom at napakalakas din suntok. Sa record na 23 wins at 17 knockouts. Sa first round nga ng laban, napaka-intense ng simula. Kitang-kita na gusto sumabay ni Boom Boom sa reigning champion Daniel Ponce de Leon. Hanggang sa tumama nga ang isang straight ni de Leon na nagpatumba kay Boom Boom. Pinilit pa ngang bumangon ni Boom Boom at dito na nga pinaulanan na siya ni de Leon ng napakaraming power shots. Dahilan para matumba siya uli at tuluyan nang itigil ng referee ang laban. Number 2, Donaire versus Walters. Naganap ang labang ito mga chong noong October 18, 2014. Ito ang unang pagdepensa ni The Flash sa kanyang titulo, WBA Super Featherweight title. Sa unang parte ng laban
ay nagawang yanigin ni Donaire si Walters gamit ang mga flashy punches niya. Sa mga sumunod na parte naman ng laban, paunti-unting dinumina ni Walters si Donaire, dahilan para mapaluhod si Donaire at bilangan ng referee para sa isang knockdown. Nagpatuloy ang pagkontrol ni Walters sa laban gamit ang reach advantage at ang lakas ng mga suntok hanggang sa tuluyan nang matapos ang laban sa round 6. Ito ang unang knockout loss ni Donaire sa kanyang boxing career. Number 1, Pacquiao Marquez 4. Matapos nga ang una, pangalawa at pangatlong laban ni Pacman at Marquez, ay naganap ang pang-apat nilang laban noong December 8, 2012 upang tuldukan na ang sinasabing mga kontrobersyal nilang mga laban na natapos via draw, split decision at majority decision na pabor kay Pacquiao ang dalawang panalo. Bago ang Pacquiao Marquez 4 ay galing na sa pagkatalo si Pacman sa kamay ni Timothy Bradley, kung saan ay nakuha sa kanya ang WBO welterweight title. Dito nga ay madaming kritisismo ang binato kay Pacman. Kesyo matanda na daw, mabagal na, hindi na malakas at mag-focus na lang daw sa politika. Sa Pacquiao Marquez 4, nangako si Pacman na ibabalik niya ang dati niyang galaw, ang bilis at ang lakas. At naganap nga ang laban nila. Unang natumba si Pacquiao sa laban gamit ang isang looping right ni Marquez. Madami ang nagulat sa pagkakatumba ni Pacman. Sa sumunod na mga round ay natumba din si Marquez. At dito nga, nabuhayan ng mga fans sa pagkakatumba ni Marquez. Dominado na nga ni Pacman ang laban sa mga sumunod na rounds. Duguan na ang ilong ni Marquez hanggang sa pagtatapos ng round 6 ay isang short right straight ang tumama kay Manny, dahilan para siya ay muling matumba at tuluyan na ngang iwinagayway ng referee ang kamay, hudyat ng paghinto ng laban. Panalo si Marquez via 6 round knockout. Madami ngang nagsabi na magretiro na si Pacman, pero nanatili at nagpatuloy pa ang pambansang kamao at 8 taon na ang lumipas. Isang kampiyon pa din si Pacman at patuloy na lumalaban sa ring. Hanggang dito na lang muna mga chong. Maraming salamat.